pader na ito. Ngunit nakapinta sa mga ito ang sari-saring mga kwento. Ang mga ito ba'y simpleng bandalismo lamang o mayroon ba itong mensaheng gustong iparating? Ang salitang bandalismo ay hango sa salitang Latinong vandali na tumutukoy sa Vandals, isang katutubong grupo sa Alemanya na sumakop at sumira sa Roma noong 455 AD. Ngunit sa tagal ng panahon ay nagbago na ang kahulugan nito. Bawal ang bandalismo sa ating bansa. Iba-iba ang mga parusa sa iba't ibang syudad o probinsya. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang pambansang batas na magbabawal sa bandalismo. Kung papasa ito, ang mahuhuli ay papatawan ng multang hindi bababa sa 10,000 piso at 1 taong pagkakakulong. Pero kahit ito ay bawal at mapanganib, marami pa ring mga kabataan ang gumagawa nito. Mga kabataan ay wala naman ding halos pera para makapag-create ng isang mas sophisticadong paraan ng protesta. No? So, gagamit sila ng mga bagay na they can do for free. And vandalism is one of those expressions. No? Taking up symbols, taking up the pen, taking up words to express your angst, simple angst sa buhay, or even kahit may mga ideological na ano pa na sinasabi. Nakilala ko ang isang kabataang tatawagin na lang nating si Marco. Siya ay miyembro ng lihim na grupong kung tawagin ay Kabataang Makabayan o KM. Bandalismo ang kanilang pangunahing paraan ng pamamahayag. Katagal na rin ng organisasyon, ang talagang ipinupunta naman niya ay yung demokratikong rebolusyong bayan. Nagaganap ngayon, di lang dito, pati rin sa kanayunan. Ang KM ay may tinatawag na OP na karaniwang ginagawa sa gabi at madaling araw. Yung OP is short for Operation Pinta. Nagaganap siya karaniwan sa kalungsuran. Tago itong ginagawa, clandestine kumbaga. At the same time, tinitingnan siyang bilang illegal. Kung makikita natin, yung mga nakapinta sa mga pader, hindi man siya talaga mensahe, isa rin siyang call na sumapi tayo sa mismong buong bayan. At kumbaga pagpaparamdam siya na buhay pa ang isinusulong natin. Yung mga ganitong tipo ng vandalism, syempre kailangan sa public spaces yan because these are general calls. These are calls for either change, calls for people to rouse people into thinking certain things. No? Tina-challenge niya yung kalinisan na nagpapanggap ng mga dingding. At pangalawa, yung mismong mensahe na ipaparating na nais ipaabot ng organisasyon. Kumbaga, meron ding political na paghahanda sa mga tao na, these things exist, okay? And we are here. Hindi lang pagsira ng mga gamit at pagpinta ng mga letra ang tanging uri ng bandalismo. Ngayon, itinuturing na rin itong paraan ng pagpapakita ng talento. Sila ang Pilipinas Street Plan o PSP. Pinakago ng PSP, ipasok dito sa Pilipinas yung art form na nagmula sa ibang bansa na kaya din naman natin gawin. Maging aware yung mga tao na mayroong ganitong klaseng art form kahit third world country tayo. I'm comfortable with painting. Yun talaga yung I know na I have the skills and I want to share it also. Ma-impluensya mo ibang tao dahil makikita nila ito tsaka mas magagandahan sila dito. Nakikita nila sa streets, mas okay, diba? Kaysa sa papel mo lang yung drawing. Sarap eh. Ang sarap i-express eh, gets. Yung kulay, yung feedback ng tao, negative, positive, okay na okay. Wala akong pakialam doon. Basta gusto ko lang gawin tong bagay na to. Masaya, sobrang masarap. Parang kumain ng sa fast food tapos nabusog ka. Ganung pakiramdam. Hindi pala mura ang ganitong libangan. Sa materials, talagang masasabi ko magastos kasi ang gamit namin spray. So mahal siya. Pero worth it naman yung yung gastos mo eh. Hindi mo na siya mapapansin na mahal na pala. Pero pag natapos mo naman yung piece mo, sobrang fulfill na sa'yo yun. Minsan hindi na ako kumakain sa school eh, mga pinta lang ako eh.
Dahil gusto ko talaga eh. Sa araw na ito'y hindi nakaligtas ang PSP sa pagsita ng may-ari ng gusali. We're just expressing ourselves in different way na hindi tanggap ng tao. Hindi ko sila masisisi, lalo na mga old school at saka government. Hayaan nyo lang kami express yung art namin. Respetuhin nyo lang din kami, respetuhin din namin kayo. So, respect lang talaga. Kasama na rin daw sa kanilang hobby ang panganib na mahuli. Actually, oo. Tries na ako na huli. Tries na ako na kulong para dito. Yung pagiging illegal nature nitong graffiti, nagiging parang cool sa kanila yung infamy na nakukuha namin dito. So, ayun, hindi natin sila masisisi. Part of the intention is to confront people with their own comfort zones, which is the whitewashed walls or yung middle class life na parang ang linis-linis na ganyan, no? To suppress everything that is hindi maganda sa paningin, no? Maganda nga ang gawa ng ibang vandals. Maaaring ituring ang mga ito bilang artwork o form of expression. Pero tulad ng ibang paraan ng pampublikong pamamahayag, may kaakibat itong responsibilidad. Lalo na kapag naapektuhan ang karapatan ng iba. Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.